Part 20. Anong natapos mo? Halos magulat pa ako sa tanong na iyon. Kinakabahan talaga ako lalo na't tumayo ito sa tabi ko at inihilig pa ang palad sa itaas ng sandalan ng upuan ko. Bachelor of Science in Business Administration, sir, tugon ko, at sinigurado ko sa sarili ko na hindi ako mauutol o hindi niya mahahalata na kinakabahan ako. Leon nga lang ay hindi ko siya nagawang tingnan nang sagutin ko ang tanong niya. Ang intimidating kasi ng histura at aura niya, layong wala namang nakakakaba sa tanong niya ngunit kakabahan ka kapag tumingin ka sa mukha niya. And what is your major, ma'am? Marahan kong inilingon ang ulo ko sa gawin niya. Human Resources Management, sir. Ngumiti ako sa kanya ngunit nagmistulang pilit iyon dahil sa kaba. Tumanggaw-tango ito sa kanabainal-ikan si Ma'am Thelma sa harapan ng table ko. Napabuga ako ng hangin ng iwan na nila ako. Siguro ay ganito rin ang naramdaman ng mga kasama ko noong lapitan sila ni Sir Avery. Bakit kasi bigla-bigla na lang nag-resign si Ma'am Thelma, At kung ano yata ang ikinabit niya, siya namang ikinasungit ng pumalit sa kanya. Mukhang hindi niya basta-basta pipirmahan ang I-5 file mong leave. Nang lunch break na ay sabay-sabay kaming nagtungo sa kantin. Nagpa-deliver rin ng mga pagkain si Ma'am Thelma dahil ito daw ang magiging farewell party niya. Mukhang seryoso sa buhay, bulong sa akin ni Eloisa na katabi ko. At ang seryoso sa buhay na tinutukoy niya ay si Sir Avery na talaga namang mukhang seryoso. Kaya nga, sang-ayon ko sa mababang tinig kahit na nasa kabilang banda ng mesa ang pinag-uusapan namin, at nasa unahan pa. Parang may malaki siyang galit sa pagkain niya habang sumusubo. Nakikipag-usap naman siya sa amin ngunit limitado lang ang mga sinasabi. Ni hindi siya tumatawa kapag may nagbibiro. Kung itong taong to siguro ang bibiruin mo, mapapahiya ka lang. Sa kanya ko may a-apply yung, huwag mo nang subukan. Hindi na yata tayo pwedeng makipagchismisan, pahayag pa ni Eloisa na ikinatawa ko. Nakakatakot nang magpalakad-lakad sa loob ng office. But on second thought, okay na yun. At least, kahit gusto akong kausapin ni Princess, hindi na niya pwedeng magawa lalo na't kung hindi naman related sa trabaho namin. Kung nagagawa namin iyon kay Ma'am Thelma dahil maluwag siya sa amin, mukhang kay Sir Avery ay hindi. Pagkatapos naming kumain ay nauna na kaming bumalik ni Eloisa sa office para dito na lang rin makapagpahinga. Iniwanan na namin ang mga kasama namin doon na kinakausap si Sir Avery. Akala ko rin ay sasama na sa amin si Princess ngunit pinili niyang puntahan si Froilan at nakipagkwentuhan. Ilang na ilang ang pakiramdam ko lalo na noong tumingin siya sa akin. May asawa na kaya yun? May nabanggit ba siya kanina? Curious na tanong sa akin ni Eloisa habang may kung anong kinukuha sa ilalim ng table niya. Ewan ko, tugon ko sa kanagkibit balikat habang nagtatype ng message para sa asawa ko. We're done having our lunch, baby. Kumain na kayo. Ngumiti ako sa sarili matapos kong may send ang texts ko sa kanya. Ilang segundo lang ang lumipas nang may matanggap na agad akong reply mula sa kanya. She know we're just about to eat, baby. What are you doing? You mind if I call? Malapad akong ngumiti at mabilis na pumindot sa keyboard ng phone. Call, baby. Nang mag-flash ang pangalan ni Chino sa screen ay dali-dali kong pinindot ang answering button para kausapin siya. Ang bilis niyong kumain. Pambungad nito. May naririnig akong mga tinig sa background niya na mukhang pinag-uusapan kung saan sila kakain ngayon. Mabuti pa sila Chino, pwedeng lumabas sa company premises nila at kumain sa kung saan nila gusto. Samantalang kami dito, hindi man lang kami pwedeng lumabas hanggat hindi natatapos ang oras ng trabaho. Kanina pa kami, pahayag ko. Nginitian ko si Eloisa nang makitang tumingin ito sa gawi ko. Hindi nakita na sabihan na lunch break na. Bago kasi yung head ng department namin. Mukhang masungit. Tinakpan ko ang bibig ko para maibulong iyong mga huling salita kahit na kaming dalawa lang naman ni Eloisa ang nandito. Baka kasi kapag nilakasan ko, bigla na lang bumukas ang pintuan at bumulaga sa akin si Sir Avery. Oh, bago na. Aniya, tell me about it. Ito ang gustong-gusto ko kay Chino, layong pagiging interesado niya sa bawat sinasabi ko. Layong kahit na wala ng kwenta ang iba, makikitaan mo pa rin ng interest ang mukha niya. Mahihimigan mo rin yun sa tinig niya kahit na hindi mo siya kaharap.
He always makes me feel that every word that comes out of my mouth is important to him, no matter what it is. Nag-file na pala ng resignation si Ma'am Thelma last week, kwento ko. Kanina lang namin nalaman nung ipakilala si Sir Avery. Sir Avery. Ulit nito na parang biglang naguluhan sa sinabi ko. Yes, Sir Avery Alcantara. Do you know him? Oh, okay, wika niya. And no, baby, I don't know him. It's just that, his name kinda sounds feminine to me. Mahina akong tumawa dahil ganun rin yung naisip ko nang magpakilala siya sa amin. Kung hindi ko lang siguro siya kaharap, at kung hindi ko siguro naririnig ang boses niya, iisipin ko rin na babae ang may-ari ng pangalan na iyon. Anong oras kayo kakain, Shino? Hindi niya ako sinagot nang may biglang kumausap sa kanya na mukhang kasamahan niya. Pinakinggan ko na lang silang dalawa habang hinihintay na balikan niya ako kahit na hindi ko masyadong maintindihan ang usapan nila. But I think it's about the cost-benefit of building a project. Mabilis kong tinapos ang tawag nang bumukas ang pintuan ng office. Inayos ko rin ang pagkakaupo ko, at ganun rin ang ginawa ni Eloisa dahil sa pagpasok ng mga kasamahan namin, at ng aming magiging bagong head. Itinago ko rin ang phone ko sa loob ng drawer at siniguradong naka-silent. Kahit na gusto kong mag-text kay Chino ay hindi ko na lang ginawa. Maiintindihan naman noon kung bakit bigla kong tinapos ang tawag. Bukod pa dun, may kausap rin siya. Muling tumahimik ang buong office nang matapos na talaga ang lunch break at magsimula na kami sa trabaho. Hindi ako napakali sa upuan ko nang magmasid-masid si Sir Avery sa amin. At nang hindi yata siya nakontento sa pagmamasid, isa-isa niyang nilapitan ang bawat table ng mga kasama ko, at paniguradong lalapitan rin niya ako dito. How old are you, Ma'am Eloisa? Rinig kong tanong ni Sir Avery dahil malapit lang ang table ko kay Eloisa. Sinipat ko sila ng tingin. Eloisa looks restless even though she was just sitting. At ramdam ko ang nervyos niya sa mga sandaling ito. 25, sir, tugon nito sa magalang na tinig sa kangumiti. Kayo po, mariin kong itinikom ang mga labi ko sa lakas ng loob niya na itanong iyon. 27. Oh, sabi na, medyo bata pa talaga siya kung tutuusin. Lihim akong humugat ng isang hininga nang sa akin naman siya magtungo. Hindi ko siya nilingan at pinanatiling nakatuon ng atensyon sa monitor kahit na iyong mga daliri ko ay kung ano-ano na ang napipindot sa keyboard. Ilang ulit kong pinindot ang backspace dahil mali-mali na ang natatype ko. Ma'am, relax. Natatawang sabi ng lalaking nakatayo sa may gilid ko. I'm just a mere employee here like you. Hindi ako ang may-ari ng company para kabahan ka dahil lang sa pinapanood kita sa ginagawa mo. Kinagat ko ang ibabang labi ko saka siya sinulyapan ng tingin. Pilit rin akong ngumiti sa kanya at tumango. Sorry, sir, nahihiya kong usual. It's okay. Ngumiti ito. Just keep doing what you're doing. Don't mind me. Muli akong ngumiti sa kanya saka na ipinagpatuloy ang ginagawa ko kahit na medyo may kaba pa rin. Nai-relax ko lang ang sarili ko nang lumayas na ito sa tabi ko. Kung ganito lagi yung magiging reaksyon ng sarili ko sa tuwing titingin siya sa ginagawa ko, paniguradong aabutin ako ng siyam-siyam bago matapos ang trabaho ko. Pero siguro ay kailangan kong sanayin ang sarili ko dahil siya na ang makakasama namin dito. At kaya siguro lumalapit-lapit siya sa amin ay para maging pamilyar siya sa amin at kung ano ang trabaho namin dito. Tsaka, mukhang hindi lang naman ako ang tinatamaan ng kaba sa tuwing lumalapit siya. Kahit yung mga kasama naming lalaki dito ay mukhang hindi rin mapakali dahil sa kanya. Oh, kawawa ka naman, nang aasar na wika ni Eloisa habang isinusukbit ang bag nito sa kanyang balikat. Nginiwian ko siya sa kainirapan. Umuwi ka na nga, taboy ko. Mahina itong tumawa saka naglakad palapit sa table ko. Hindi ko na lang siya pinansin at ipinagpatuloy ang pagsusulat sa payroll pad. Naiinis na ako dahil pangatlong araw na ngayon na down ang payroll system kaya manual ang ginagawa ko. Sumasakit na nga ang kamay ko kakasulat at lagi pang napupuno ng tinta. Umasa pa man rin ako kahapon dahil ang sabi nila ay aayusin nila, ngunit pagpasok ko kaninang umaga, wala. Down pa rin. Ni hindi ko alam kung ano ang nangyari. Hindi ko naman pwedeng hintayin na maayos ang system dahil ako lang rin ang matatambakan ng trabaho.
Ang laki nitong company at ang daming employee, pero hindi masiayos-ayos ang payroll system. Pinagsisisihan ko na na-assign ako dito. Ikaw na ang mayaman sa sahod, usual ni Eloisa na hindi pa rin umaalis. 3 araw ka ng OT. Ayaw mo naman akong tulungan dito. Sanggal ko na medyo napalakas. Pero okay lang dahil wala na si Ma'am Thelma at Sir Avery. Pinatawag ang mga head ng iba't ibang department kanina para sa isang meeting kaya siguradong wala nang babalik sa mga yun dito at didiretso na sa pag-uwi. Lila na lamang kaming mga natira rito, at maya-maya lang, paniguradong ako na lang mag-isa ang maiiwan. At isa pa yun sa ikinakainis ko. Pero ano pa nga ba ang magagawa ko kundi gawin ang trabaho ko kahit labag sa kalooban ko? At least, madadagdagan ang sasahuran ko sa katapusan. Nang magpaalam si Eloisa at ang iba ko pang kasamahan ay napabuntong hininga na lang ako. Hindi ako sanay na naiiwan akong mag-isa dito dahil madalas ko silang nakakasabay sa paglabas. Kinuha ko ang phone ko saka tinawagan ang numero ng asawa ko. Habang hinihintay na sagutin niya ay tumayo ako bitbit ang tumbler. Lumapit ako sa water dispenser para lagyan ito ng tubig. Bahagyang kumunat ang noo ko nang hindi niya sinagot ang tawag ko. Muli kong sinubukang tawagan ang numero niya ngunit ring lang ito ng ring. Umirap ako sa kawalan saka na bumalik sa harapan ng table nang mapuno na ang tumbler. Hindi ko na ulit tinawagan si Chino, pero nag-leave ako ng message at sinabing mag-uulit ako kahit na nakadagdag siya sa inis ko ngayon. Muli kong isinubsob ang sarili ko sa ginagawa ko para matapos na at makauwi na ako. Pero paminsan-minsan ay check ko ang phone na nakalapag sa tabi ko para tingnan kung may missed calls or kahit reply man lang dun sa text ko mula kay Chino, ngunit nakaka-disappoint na wala. Walang missed call, walang reply, at hindi ko alam kung ano ang ginagawa niya, pero sigurado ako na nakapag-out na yun, o di kaya ay nasa bahay na. Overtime again, Ayla. Muntik na akong mapatalon sa gulat dahil sa tinig na iyon. Mahina naman itong tumawa. Siguro ay nakita ang pagkagulat ko. Ni hindi ko napansin ang pagpasok ni Sir Avery rito. Siguro dahil sa inis na bumabalot sa sistema ko para dito sa trabaho ko at para sa asawa ko na nakalimutan na yata ako. Yes, sir, sagot ko. May nakalimutan po ba kayo? Ngumiti ako. Sa 4 na araw na kasama namin siya dito sa opisina, napagtanto naming lahat na mukha lang siyang masungit pero hindi naman pala talaga, Leon nga lang ay strikto. Kahit na nandito pa si Ma'am Thelma ay sinabi na niya ang mga ayaw at mga gusto niya sa aming mga under sa kanya. Ayaw niyang palaipat-lipat kami ng table para lang makipagdaldalan sa mga kasama namin lalo na't hindi naman talaga importante o hindi naman related sa work ang usapan. Ayaw rin niya ng maingay kaya laging nakakabingi ang katahimikan rito sa office dahil sa kanya. Bawal na ring pumasok ng basta-basta ang mga nasa production lalo na't wala naman talaga silang importanteng pakay dito. Nalimitihan nga ang mga pumupunta rito. Hindi katulad dati na nakakalabas, pasok sila rito anumang oras nilang gustuhin. Wala naman. But my things are still here, paliwanag nito habang naglalakad tungo sa table niya. Katatapos lang ng meeting namin. Tumanggo na lang ako at hindi na siya muli pang kinausap. Itinuon ko ang atensyon ko sa ginagawa ko at lihim na nanalangin na sana ay matapos ko na ang mga to. Pero mukhang imposible iyon dahil sa dami ba naman ng mga empleyado rito. Napatingin ako sa may unahan nang marinig ko ang mga yabag tungo dito sa pwesto ko. Sandaling kumunat ang noo ko pero tinakpan ko iyon ng isang ngiti dahil papalapit si Sir Avery dito. Wala pa bang reply yung customer support ng software? Tanong ni Sir. Wala pa po. 3 beses na po akong nag-email sa kanila, sabi ko. Tumanggo tango ito. Can I check it? Sure, sir. Tumayo ako mula sa upuan para bigyan siya ng pwesto. Pinanood kong siyang kalikutin ang payroll system. Nag-try pa siyang mag-encode ngunit hindi naman lumilitaw kaya sinukuan na rin niya. Ayoko rin naman kasing pakialam ito lalo na't hindi ko alam dahil baka biglang mabura ang mga data na nandito. It's almost 6 p.m. Ituloy mo na lang bukas yan, aniya habang umaalis sa upuan ko. Sige po, tango ko sa kamalapad ng umiti dahil gusto ko na ring umuwi simula pa kanina ngunit hindi ko ginawa. Pero dahil siya na mismo ang nagsabi, uuwi na talaga ako. Maligalig kong inayos ang table ko at hindi na pinansin si Sir Avery na nandito pa rin sa gilid ko.
Itinabi ko ang mga payroll pads at ipinasok sa loob ng drawer. I think someone's calling you, Ayla, pahayag nito. Lumingon ako sa kanya at nakitang nakaturo ito sa phone ko na nasa lamesa. At medyo nahiya ako nang mapansin na nakatingin ito sa lock screen display ng phone ko. Picture kasi namin ni Chino ang nandoon habang nagkikiss. Excuse me, sir. Mabilis kong dinampot ang phone saka naglakad tungo sa sulok. Narinig ko ang papalayong yabag ni Sir Avery nang sagutin ko ang tawag ni Chino. Hey, baby. I'm sorry, I saw your missed calls just now. Naka-silent pala ang phone ko, pag-e-explain ito. Nasa bahay ka na ba? Pauwi pa lang ako. Ba't pauwi ka pa lang? Pagtataray ko sa mababang tinig sa kasinulyapan si Sir Avery dun sa may table niya. Inaayos nito ang mga gamit doon at mukhang naghahanda na rin sa pag-alis. May pina-check sa akin sa site, tugon niya. Nasa bahay ka na, o nandyan ka pa sa office? Para diretso na ako dyan. Nasa office pa, pero pa-out na ako. Inaayos ko na lang ang mga gamit ko muli kung sinulyapan ang gawin ni Sir Avery at bahagyang nangunot ang noo ko dahil hindi pa siya tapos mag-ayos ng table niya na hindi naman gaanong magulo. Okay, I'll head over there. I love you. Masigla nitong sabi. Layong inis ko sa kanya ay nawala na dahil lang dun sa I love you niya. Bakit ang bilis ko siyang mapatawad? I love you, too. Ingat ka sa pagdadrive, Alaric. Pinatay ko ang computer nang matapos naming mag-usap ni Chino saka na muling inayos ang mga gamit ko. Bye, Sir Avery. Palem ko nang madaanan ko siya. May susando sa'yo. Tanong nito na nagpahinto sa akin sa paghakbang palabas. Humarap ako sa kanya at nakita na naman ang seryoso nitong mukha. Sabagay, kahit nga nakangiti siya ay nandun pa rin yung kaseryososahan niya. Hindi nga rin siya mabiro ng mga kaopisina naming mga lalaki dahil hindi talaga siya mukhang nakikipagbiruan. Yes, sir. Ngumiti ako saka na muling nagpa-alarm at dumiretso na palabas. Naupo ako sa waiting shed habang hinihintay si Chino na dumating. Medyo dumidilim na rin ang paligid, at pangatlong araw ko na to na ganitong oras nakakauwi. Layong papasok ka ng maliwanag, uuwi kang magdidilim na. Hindi talaga ako sanay na ganito kaya sana naman bukas ay maayos na ang system. Nakafocus lang ang mga mata ko sa daan kung saan alam kong nagmumula si Chino kapag sinusundo niya ako. Tinambal ko na rin ang mga daliri ko sa kamay sa concrete na upuan nitong shed. Ilang minuto na kasi ang nakakalipas at naiinip na ako sa pagdating ni Chino. Sabik na akong umuwi at maligo. Gusto ko na ring masilayan ang mukha ng asawa ko. Napatingin ako sa may tapat ng shed nang huminto ang isang puting sedan. At hindi ko na kailangang manghula kung sino ang nakasakay sa loob dahil kilala ko na. Hindi ko lang alam kung bakit siya huminto dito. At ngayon pa lang siya nakalabas. Tumaas ang mga kilay ko nang bumaba ang bintana sa may passenger seat na nakatapat sa akin. Ayaw mo na lang sumabay, Ayla. Para hindi ka nalang gabihin dito, medyo malakas na sabi ni Sir Avery habang sinusubukan akong dungawin sa bintana. No, sir. Thank you. Papunta na po ang susando sa akin. Ngumiti ako kahit na may konting pagtataka sa naging alok niya. O siguro ay concern lang ito sa akin dahil paggabi na at mag-isa lang ako rito. At hindi lang naman ako ang inalok niyang sumabay sa kanya. Kung hindi lang siguro to nakipag-meeting kanina, si Ate Remy ang kasabay niya. Mabait naman si Sir Avery, kung tutuusin. May sinabi ito na hindi ko narinig dahil sa pagdaan ng isang jeep na maingay ang tambutso. Tumayo ako at humakbang palapit sa bintana ng sasakyan. Bahagya akong nagbend ng likuran para kausapin si Sir Avery. Ano po yun? Tanong ko tungkol sa sinabi niya na hindi ko narinig. Sigurado ka ba na papunta na? Tumanggaw ako saka na sana magsasalita nang marinig ko ang malakas na busina ng isang sasakyan mula sa may kabilang gilid ng daan. Napatayo ako ng matuwid para tingnan iyon at nakita ang sasakyan ng asawa ko na bukas na ang mga headlight. Pati si Sir Avery ay napansin kong napatingin rin doon sa bumusina. It's not a friendly tap. Mariin yung pagkakabusina niya, parang naiinip. Muli akong nagbend ng likuran para makita sa loob si Sir Avery. Nandyan na po, sir. Bye. Hindi ko na hinintay ang sasabihin niya at tumawid na tungo sa kabilang daan. Narinig ko ang pagbusina ni Sir Avery nang makalipat na ako, at ang papalayo niyang sasakyan.
Sinong kausap mo doon sa loob ng sasakyan? Kunot noong tanong ni Chino Alaric nang makasakay na ako. Si Sir Avery, tugon ko. Inilapit ko ang mukha ko sa kanya, at nakuha niya ang gusto kong mangyari kaya inangat niya ang sarili niya saka humalik sa akin. Bakit? Yuzisa pa nito saka na pinalakad ang sasakyan paalis. Anong bakit? Kumunot ang noo ko. Bakit pala kung makabusina ka, parang isang oras ka na doon? Sermon ko. Because I thought you were going to Mawa, to ride in that car. Mahina itong, sa susunod. Kapag nag-offer ulit siya, sasakay na ako, biro ko pero hindi ako ngumiti. Nabura ang mga ngiti niya saka dahan-dahan itong lumingon sa gawi ko, at seryosong tumingin sa akin. Subukan mo, hamon niya na may halong pagbabante saka na muling itinuon ang paningin sa kalsada. Joke lang. Inabot ko ang braso niya saka marahang pinisil iyon habang matamis na nakangiti. Good morning, bulong ng isang tinig sa may tenga ko. Ngumiti lang ako saka tumango. Hindi ko na rin inabala ang sarili ko na magmulat ng mga mata para tingnan pa siya. Naramdaman ko ang paghigpit ng yakap niya, at ang lalong pagdikit ng katawan niya sa likuran ko. Tinaniman rin niya ng mga mumunting halik ang pisngi ko, papunta sa may leeg ko. Sinusaway ko dahil nakikiliti ako. At bukod pa doon, inaantok pa ako. Hindi ko alam kung anong oras na, pero wala pa akong balak na bumangon. Gusto kong sulitin ang Sabado dito sa Higon dahil wala akong trabaho. Mas lalo pang humigpit ang yakap nito sa akin at mas lalo rin niyang idinikit ang sarili sa likuran ko, at dahil nakadikit rin ang lower part niya sa may lower part ng katawan ko, naramdaman ko rin siya sa may pangupo ko. His morning wood. Why don't we start the morning with some exercise, baby? Bulong ulit niya sa tenga ko saka pa humalik doon. Nagmulat ako ng mga mata. Unang dama po ang paningin ko sa may bintana. At nakikita ko siwang ng kurtina nitong kwarto na hindi pa ganun kaliwanag sa labas. Mukhang madilim-dilim pa, at hindi pa talagang nagpapakita ang haring araw. Lumingon ako sa lalaking nasa likuran ko habang pupungay-pangay pa ang mga mata ko. We are here at our parents' house, Alaric, mahina kong sambit. Dito na kami dumiretso kahapon nang sunduin niya ako pagka-out ko sa trabaho. Mabuti na nga lang ay maayos na iyong payroll system at nagamit ko na. Hindi ko na kinailangang mag-utpa, at hindi ko na rin kinailangang mag-log doon sa mga payroll pad. So, hinagod nito ang tungki ng kanyang ilong sa may pisngi ko kaya napapikit ako at natawa. Para siyang isang pusa na inililangkis ang mukha para magpalamang. Bahagya kong inangat ang sarili ko nang maramdaman ang braso niya sa may ilalim ng tagiliran ko. Pumulupot iyon sa may taas ng dibdib ko, habang iyong isa niyang kamay ay nararamdaman ko nang pumapasok sa loob ng suot kong silk collar sleepwear na pang-itaas. May lakad tayo mamaya, di ba? Halos maging ungol na lamang iyon dahil narating na ng kamay niya ang dibdib ko. Salaitan niya ng pinipisil at hinahawakan ang mga yun at damang-dama ko ang mainit niyang palad. Mamaya pa naman, paus nitong sabi at halatang halata ang pamumungay ng kanyang mga mata. Tumuwid ako sa pagkakahiga at hindi na nagsalita pa. Kinabig ko ang batok niya palapit sa akin, at ako na mismo ang humalik sa kanya na gustong-gusto naman niya kahit na pareho pa kaming hindi nagto-toothbrush o di kaya ay kahit mumugman lang. Kinagat ko ang ibaba niyang labi nang magtungo ang kamay niya sa loob ng shorts at undies na suot ko. Mahina itong napaungol dahil sa ginawa ko. Ipinosisyon niya ang kanyang sarili sa pagitan ko. Ipinatong niya ang mga hita ko sa mga hita niya saka na muling ipinasok ang sarili sa loob ko. Tinakpan ko ang bibig ko para masupol ang mga ungol, ngunit tinanggal ni Chino ang kamay ko, at dinala iyon sa itaas ng ulo ko. Kinuha rin niya ang isa ko pang kamay, at ikinulong ang mga wrist ko sa isa niyang kamay habang naglalabas-masok sa loob ko, kuya. Anang isang tinig mula sa labas kasabay ng mga katok. Kumabog ang dibdib ko at kahit na gusto kong itulak si Chino paalis sa ibabaw ko ay hindi ko magawa. Mas binilisan pa nito ang pag-ulos na parang hindi naririnig ang bunso niyang kapatid sa labas. Mariin kong pinaglapat ang labi ko sa takot na baka marinig niya ang ate niya na umuungol dito sa loob. At mukhang nakuha ni Chino yon dahil dinala niya ang isa niyang kamay sa may bibig ko para takpan iyon. Damn it, Dominic. Mahinang daing ni Chino nang muling marinig ang pagtawag nito sa kanya. Ngunit kahit ganon ay mukhang wala pa rin siyang balak na tumigil. Patuloy pa rin siya habang pabilis na siya ng pabili.
Dom, baka tulog pa sina kuya. It's too early. Mas lalo pa akong kinabahan nang marinig ang tinig ni Mommy mula sa labas. Sumagi rin sa isipan ko na baka hindi nakalock ang pintuan. At kahit na gusto kong sabihin kay Chino iyon ay hindi ko magawa dahil nakatikip pa rin ang palad niya sa bibig ko. I just wanted to ask them what time we're going to leave, pahayag pa ni Dominic. You can ask them when they wake up, okay? Huwag makulit, Dom. Ate and kuya are probably still sleeping. Sleeping. Kunot na ang noo ko habang pinanlalakihan ng mata si Chino na talagang ayaw pang tumigil. Napapaliyad na lang ako at hindi malaman kung paano ko pa ibabaluktot ang mga daliri ko sa paa dahil sa magkahalong kaba at sarap na ipinapidamo niya sa akin. Sandali na lang, bulong ni Chino sa nahihirapang tinig. Ilang labas at pasok pa niya ang tiniis ko bago siya matapos. Mabilis na pinakawalan ni Chino ang bibig at mga kamay ko. Agad rin niyang hinugot ang sarili mula sa akin saka natatarantang pinulot ang mga damit mula sa sahig kahit na mukhang wala ng tao sa labas. Kinuha ko rin ang shorts at undies ko sa may paanan ng kama saka isinuot. Ibinalik ko rin sa pagkakabutones ang damit ko saka nagtungo sa banyo para maglinis ng sarili. Sumunod naman sa akin si Chino sa banyo at ganun rin ang ginawa. Nang matapos ay bumalik ako sa pagkakahiga sa kama at ibinalot ang sarili sa kumot. Matutulog ka ba ulit? Tanong ni Chino habang nakahawak sa handle ng pintuan. Mukhang lalabas na siya. Kung makakatulog ulit, tugon ko saka pumikit. Lalabas ka na ba? Ma'am, sagot nito. Hindi ko na siya kinibo at pinanatiling sarado ang mga mata. Narinig ko ang mga yabag niyang palapit dito sa kama ngunit hindi ko siya pinansin. Naramdaman ko na lang ang pagtungkod ng mga kamay niya sa magkabilang gilid ko. At kahit nakapikit ako ay naaaninag ko ang mukha niya. Nang maramdaman ko ang pagdampi ng mga labi niya sa mga labi ko ay dun pa lang ako nagmulat. Nakayuko ito habang nakapikit na nakahalik sa akin. Nang humiwalay siya ay hinaplos nito ang pisngi ko gamit ang thumb niya. You look flushed, mahinang puna nito. And heavenly gorgeous. Pinasadahan rin niya ng daliri ang kabila kong pisngi. It makes me wanna do you again. Ngumiti ito saka muling humalik sa mga labi ko. Napa-ismad na lang ako saka napangiti habang pinapanood siya na papalabas na ng kwarto. Excited na isinasalaysay ni Dom ang mga lugar na gusto niyang puntahan ngayong araw na to. Nakapangako kasi kami ni Chino sa kanya kahapon na aalis kaming tatlo at ipapasyal siya. Nakapagpabook na rin ang kuya niya kagabi sa Dinosaurs Island para sa aming tatlo. Pero bago namin magawa yun, kailangan muna naman dumaan sa bahay ng lola ko. Tumawag kasi si Dada noong isang araw at tinatanong kung nagpakita na ba ako sa nanay niya. Naging abala kasi ako sa trabaho at sa iba pang mga bagay kaya nawala na yun sa isipan ko. At sakto namang naalala ko yung tanong ni Mommy kung naipakilala ko na ba si Chino sa mga Velasco. Kaya heto kami ngayon at pupunta muna doon bago namin dalhin ang bunso namin sa mga gusto niyang puntahan. I feel so nervous, saad ni Chino habang minamaneho ang sasakyan. Sinabi mo ba sa mga tita mo na pupunta tayo ngayon? Yup, sagot ko habang natatawa. Napag-usapan naman naming dalawa itong pagpunta namin doon para maipakilala ko siya sa kanila. Ang tapang-tapang nga niya noong sabihin ko na ipapakilala ko siya sa side ni Dada. Pero mukhang ngayon ay tinatamaan na siya ng nervyos. Hindi ko nga lang alam kung ano ang sasabihin ni Lola o ng mga tita ko kapag sinabi ko sa kanila ang tungkol sa amin ni Chino dahil alam nilang lahat na naging magkapatid kami. Pero siguro ay hindi na importante pa yon. Ayoko nang tumanggap ng kahit anumang pagtutol para sa amin ni Chino. Pero pakiramdam ko naman ay wala namang magiging problema sa kanila. Si Dada nga, natanggap kami. Sila pa kaya. Tsaka, mababait naman ang mga tita ko. Leon nga lang ay hindi ko alam kung nandoon na ba sila sa mga sandaling ito. Hindi rin daw kasi alam ni Doreen kung anong oras sila uuwi dun, pero uuwi sila. Napansin ko na mas naging kabado si Chino Alarek nang ihinto niya ang sasakyan sa tapat ng bahay ng lola ko. Tinatambul-tambul niya ang mga daliri sa steering wheel at halatang hindi mapakali. Ba't ka ba kinakabahan? Tanong ko sa kanya. We're married, I mouthed when he turned his head in my direction. Hindi ko naman yun masabi ng malakas dahil nandito si Dom. Baka mamaya ay masabi pa niya sa mga magulang namin ang narinig niya mula sa akin. Yeah, I know, Anya.
But, don't you want to kiss me before getting out of the car? I really need your lips on mine. Nanlaki ang mga butas ng ilong ko dahil sa sinabi niyang iyon. Napakaseryoso pa ng mukha at tinig niya na parabang iyon talaga ang kailangan niya para mawala ang kaba niya. Inangat pa niya ang sarili mula sa upuan habang nakahawak ang isa niyang kamay sa may steering wheel samantalang yung isa niyang ay nakadantay sa may taas ng sandalan. Mabilis ko ring nilingon si Dominic sa likuran ng ailapit ni Chino ang mukha niya sa akin. Nakangiwi ito habang palaipat-lipat ang tingin sa aming dalawa ng kuya niya. "Dom's here, you asshole." Sermon ko nang ibalik ko ang paningin ko kay Chino. Tinulak ko ang balikat niya para lumayo siya sa akin. "Dom, cover your eyes," utos niya sa kanilingan ang gawin ng kapatid. "Don't take a pic." At hindi ko alam kung matatawa ako nang mabilis na itinakip ni Dom ang mga palad sa mga mata nito. Mabilisan kong dinampyan ng halik ang mga labi ni Chino saka na binuksan ang pintuan at bumaba. Hinintay ko silang makababa saka na kami sabay-sabay pumasok sa loob ng bahay. Nasa may sala si Lola kasama si Doreen na halatang hinihintay kami. Tuwang-tuwa ang lola ko nang humulik ako sa kanya. Nagtangguan lang naman si Doreen at Chino. Hindi ko masabi kung close ba sila o hindi. Hindi ko nga alam kung nag-uusap silang dalawa kahit na magkasama sila sa iisang company. Si Chino Fontanilla po, tsaka si Dominic Fontanilla. Pakilala ko sa dalawa. Malugod naman silang bumeso kay Lola. And of course, napuno ng papuri ang dalawa dahil sa mga hitsura nila. Gusto ko sanang mainggit dahil hindi ko sila kamukha, pero naisip ko na pwede naman kaming gumawa ni Chino ng magiging kamukha niya. "Mga kapatid mo," usual ni Lola habang nakangiti kay Chino at Dom. "Si Dom lang po," ani Chino saka tinapik ang balikat ng bunsong kapatid. Kumunat naman ang noo ko habang nakatingin sa kanya. "Boyfriend na po ako ng apo nyo." Natawa si Lola dahil sa sinabi niya. Maging si Doreen ay mahina ring natawa, habang ako naman ay napakagat sa ibabang labi. Ito ba yung kinakabahan? O baka tumalab talaga yung kiss ko sa kanya kanina? Umupo kami sa pahabang sofa habang nasa harapan namin si Lola at Doreen. Nagpahanda na rin ng light snacks ang kapatid ko dahil sinabi ko na aalis pa kami at sa labas na lamang kakain. "Anong oras darating sina tita, ate?" Tanong ko kay Doreen. "Hindi ako sigurado," tugon niya. "Tawagan ko muna." Tanong ko. In-excuse niya ang sarili para nga matawagan ang mga tiyahin namin. Nakipagkwentuhan kami ni Chino kay Lola, habang si Dom ay mas ginustong magmasid-masid. Halata na rin ang inip sa mukha nito. "Chino, alam ba ng lola mo ang tungkol sa inyo ng apo ko?" Yuzisa ni Lola. "Ang kwento ng daddy ni Ayla ay ayaw ng lola mo sa kanya dahil sa nangyari sa iyo noon." Sumulyap ito ng tingin sa akin. Napaisip rin ako kung alam ba ng lola niya ang tungkol sa aming dalawa ngayon. Nasabi na ba sa kanila ni mommy at ni daddy? O baka wala pa silang ideya? Hindi ko rin masabi kung pumupunta pa sila sa bahay dahil nga wala na kami doon. Hindi rin namin napag-usapan ni Chino ang tungkol sa mga Ortiz. Ang huling kita ko rin sa kanila ay noong birthday ko pa. Pagkatapos noon, hindi na muling nag-cruise ang mga landas namin. Alam po nila, tumatainggong sagot ni Chino. Medyo nagulat ako dahil wala siyang binabanggit sa akin tungkol doon. "Ano ang sabi ng lola mo? O ng mga tita mo? Gusto ba nila ang apo ko para sayo?" Sunod-sunod na tanong ni Lola. Siguro ay concern siya sa akin dahil nalaman nilang lahat ang nangyari noon. Kaya ko nga sila nakilala ay dahil sa mga pangyayaring iyon.